Dahil maiksi lang po ang episode natin magdagdag po ako ng shoutout kay Lodi Anisa Dico, Lodi Machiel Sherry Vies, Lodi Raymark Trinidad, Lodi Marlon Memoria, Lodi Nyrome Armonia, Lodi Norberto Mangmang, Lodi Emer Laput, Lodi Michael Paragas, Lodi John Jonas Doctor, Lodi Reynold Castillo Villan, maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-73 kabanata sa pagpapatuloy. Nakatayo si Baekpyo sa harapan ni Mook Injeom. Habang sinasabi ni Baekgyorin na Pyo. Sa isang hindi maunawa ang sitwasyon, nagpakita ng misteryosong ekspresyon si Baekgyorin habang hinubad ni Baekpyo ang kanyang pang-itaas na damit. Binato ni Baekpyo ang kanyang damit kay Baekgyorin at tahimik na tiningnan ni Baekgyorin ang mga damit sa kanyang kamay. Na sinabi sa kanya ni Baekpyo na suotin mo yan. Pagkatapos masuot tiningnan niya ang kanyang kapatid. At ang kanyang hubad na pang-itaas na katawan. Bagamat hindi ito baluktot, ito ay isang katawan na puno ng siksik na matatagpuang mga kalamnan. At ang katawan ay puno ng maraming hindi maayos na ginamot na mga peklat na nakakadiri. Ang mga hiwa at tusok ay tila lumampas sa diwa ng hindi binibilang. Sinabi pa niya sa isip na 10 taon na mula nang iwan niya ang pamilya namin. Ang mga pilat na yon ang nagsasabing hindi lang siya basta nagkatay ng karne at uminom ng alak nitong nakaraang 10 taon. At naiisip pa niya ang sinabi sa kanya ng elder na pakiusap, huwag ninyong kamuhian ang batang master. Nakikita kong mahal na mahal pa rin niya ang Baek Clan Manor. Malungkot na pinagmamasdan niya ang kanyang kapatid na sinabi pa niya sa isip na alam ko. Alam kong gaano niya pinahahalagahan ang Baek Clan Manor. Siya naman talaga ang pinakamaasahan at pinakamapagkakatiwalaang tagapagmana. Tumawa si Mook Injeom habang nakatutok ang espada niya kay Baekpyo, sinasabi na isang kapatid na lalaki na pumuprotekta sa kanyang kapatid na babae. Kahanga-hanga. Ngumisi ito habang ang mga mata ay nandilat at sinabi pa na wala namang nagbago. Nadagdagan lang ng isa ang bilang ng mga mamamatay. Seryosong sinabi sa kanya ni Baekpyo na sige lang, subukan mo. Wala akong alam kung saan mo kinukuha ang kumpiyansa mong yan. Bago yun. Hinagis ni Baekgyorin ang ginagamit niyang espada kay Baekpyo. Sinalo naman niya ito at pagkatapos ay pinagmasdan niya ang espada. Lumingon ito sa kanyang kapatid at sinabi niya na hindi ba't ito ang iyong espada. Sabi sa kanya ni Baekgyorin na ang butcher knife. Hindi ba't hindi sapat ang haba para makipaglaban? Muli na namang niya pinagmasdan ang espada at sinabi sa kanyang isip na windsever. Pagmamay-ari ito ng pinuno ng Baek Clan Manor, pero ang humawak nito ay nangangahulugang siya ang patriarka ng Baek Clan. Hinawakan niya ito ng mahigpit at sinabi pa sa kanyang isip na ako na matagal nang umalis sa bahay na ito. Okay lang ba sa akin na hawakan ito? Biglang nakangising sinabi ng ating bida sa kanya sa pamamagitan ng sound transmission na tanggapin mo na lang. Ibinigay ito sa iyo ng kapatid mo pagkatapos ng lahat. Bagay na bagay ito sa iyo. Saka, tanggalin mo na lang yung mga singsing sa talim. Magiging mas angkop sa teknik ng blade na madalas mong gamitin. Nanlaki ang mga mata ni Baekpyo nang marinig niya ang ating bida at sinabi na Ginoo. Pinagmamasdan mo ba ako mula sa isang lugar? At walang pag-aalinlangan na naniwala si Baekpyo sa boses ni Jinmo. At walang pag-aalinlangan, winasak niya ang mga singsing sa gitna ng espada. Ang hangin na dumaloy sa butas ng daan kung saan nahulog ang singsing ay nakakatakot na tumunog. Para bang humahagulgol ang hangin. At sinabi sa kanya ni Mook Injeom na matagal nang nanonood, ay tumawa kay Baekpyo na may malamig na tingin na anong pagkakaiba kung medyo nagbago ang talim mo. Huminga ng malalim si Baekpyo at iwinasiwas ang espada sa kaliwa at kanan. Ang hangin muli na dumaloy sa butas ng espada ay nakakatakot na tumunog. Na para bang humahagulgol ang hangin. Sinasabi pa niya na makikita mo rin pagkatapos mong maranasan ito mismo. Makikita sila mula sa itaas na makikita ang hangin na mula sa espada ni Baekpyo ay umiikot sa paligid. Patuloy sa pagwasiwas ng kanyang espada si Baekpyo, sinasabi pa niya sa kanyang isip na ang hangin ay nanggagaling mula sa mga butas ng talim na ito. Parang ang tunog ng hangin na humahampas. Sumugod siya. Habang seryosong nakatingin kay Mook Injeom, sinasabi na ito na ang tamang sandali. At isang matalim na instrumento ang dumaloy sa hangin at inatake si Mook Injeom. Na mabilis namang hinarang nito.
Hindi pa katagal, ang espada ni Baekpyo, na isang mabilis at iba-ibang paghugot lamang, ay nagsimulang punitin ang hangin na makikita ito sa kanilang paligid. Habang hinaharang niya ang espada ni Baekpyo ay napapangiwi ito ng muka. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng galos sa damit ni Mook In-jeom. Malinaw na naiwasan ito, at habang papalapit at papalayo ang pag-atake, nagsimulang dumami ang mga sugat sa kanyang katawan. At napasabi ito sa isip ng tamaan ng hangin sa muka na ano ang nangyayari. Kumulot ang noo nito habang makikita si Baekpyo na sinabi niya sa kanyang isip na hindi ko naman sa tingin na mas malakas siya sa akin. Kaya paano? Bakit ako ang natutulak pa atras? Na makikita na patuloy na inaatake ni Baekpyo ito. At sa bawat paghampas ang tunog sa espada ay patuloy na umuungol. At napasabi ito habang hinaharang ang espada ni Baekpyo na yon nga siguro. Ang tunog na nilikha ng butas ng hangin sa kanyang espada, na nabunyag pagkatapos tanggalin ang singsing, ay yumanig sa eardrum. Ang makakita gamit ang sariling mga mata, makarinig gamit ang sariling mga tainga, at makaramdam gamit ang sariling balat. Kung ang isang mandirigma ay mawalan kahit ng isa sa mga mahalagang pandaman na ito, magiging lubhang mapanganib iyon para sa kanya. Gayunpaman, pinabagal ng antas ni Baekpyo ang isa sa kanila. Natural lamang na mabagal ang tugon. Napangiwi ng muka siya at sinabi sa kanyang isip na ang ingay ng hangin na nililikha ng talim. Pinapurol nito ang pandinig ko. At sinigaw nito sa kanya na akala mo ba makakapantay ka sa akin sa ganitong uri ng trick? Kayong mga hangal. At mabilis na kumilos na sumugod kay Baekpyo. Naagad naman niya itong naharang. Napapangiwi ng muka si Baekpyo sa mga atake ng kalaban niya. At nakatingin ito sa kanya sinasabi sa isip. Habang nangangalit ang ngipin na hindi dapat ito tumagal ng ganito. Kapag tumagal pa ito, mag-iwan kami ng bakas ng presensya namin. Tumingin sa gilid at sinabi pa niya sa isip na kailangan matapos ito bilang isang laban lang sa pagitan ng Tyrant Hall at ng Baek Clan Manor. Dagdag pa niya na kumpara sa pakikipaglaban sa batang to. Kailangan kong unahin ang maagaw ang Bloodless at makaalis agad dito. At sinigaw nito na lahat kayo, salakayin ang pinuno ng Baek Clan Manor. Kailangan nating maagaw ang Bloodless muna. Si Mook In-jeom, na sumisigaw sa mga tauhang nakikipaglaban sa mga Baek Clan na mandirigma, ay biglang huminto sa pagdalaw. Tumingin ito sa gilid at sinabi sa kanyang isip na hindi ko na marinig ang tunog ng labanan. Hindi niya ito napansin dahil itinago ng ating bida ang tunog. Pagkatapos ay nakita niya ang imahe ng ating bida sa likod ng usok. At nakangiting sinabi ng ating bida na natagpuan din kita. At dito na po nagtatapos ang ika-73 kabanata. Ika-74 na kabanata sa pagpapatuloy. Nakangisi ang ating bida sa kanya at sinabi na natagpuan din kita. Pagkatapos ay nakita niya ang mga imahe ng mga bumagsak na alagad sa lupa, kasunod ng mga mandirigma ng Baek Clan na nakapalibot sa kanya. Napangiwi ito ng muka at nagulat na sinabi na kailan mo sila. Na hindi na niya naituloy ang pagsasalita. Tumalo ng ating bida sa mga kasamahan nitong nagkapatong-patong sa sahig na walang malay. Sinasabi niya na kailan mo sa tingin? Siyempre habang nakikipaglaban ka kay Baekpyo. Mariing nanginig ang mga mata nito na nakatingin sa ating bida at sinabi sa kanyang isip na dapat nakikipaglaban siya sa Tyrant Hall. Huwag mong sabihin na talo agad ang Tyrant Hall. Hinawakan nito ng mahigpit ang kanyang espada at sinabi pa sa kanyang isip na hindi ko pa nga nakakamit ang Void Acupoint. Ngumisi si Jinmu habang pinapaputok ang mga daliri sa kamay at sinabi na bago ka pa mag-isip ng iba, pakinggan mo muna to. Mas mabuti pang huwag mo akong labanan. Kung ibaba mo ang espada mo, baka hindi kita durugin agad. Nangangalit ang muka nito, bumabakas ang ugat sa muka na sinabi na walang hiya ka. Binago ni In-jeom ang kanyang kalaban. Na mabilis na inatake niya ang ating bida, ginagawa niya ang lahat para pabagsakin siya at maisakatuparan ang kanyang misyon. Sinasabi pa na ang lakas ng loob mong gambalain ang ginagawa ko. Habang iniiwasan ng ating bida ang atake nito, sinasabi niya sa isip na isang teknik ng espada na walang kahit anong panimulang kilos. Kaya, ito na nga ang bagay na kinabahala ko. Sigurado ako. Nakikipagtulungan si Mook In-jeom sa matandang yon. Sinabi pa niya sa isip habang mabilis na umiwas siya na ang susi sa martial arts ng lalaking ito ay isang mabilis na palo. Nagsisimula ito bago ang atake ng kalaban, at pinapaliit ang agwat sa pamamagitan ng pagputol sa daloy.
Kung malakas ang atake ng kaaway bago ganap na maipakita ang atake, hindi mabubuo ang orihinal na lakas. Mabilis na tumingin. Ito sa ating bida at nangangalit ang mga ngipin na inilagay ang braso sa gilid. At malakas na hinampas ang espada sa ating bida na sinalubong niya ito ng kanyang kamao. Pumutok ang kani-kanilang aura sa kanila at ang hangin sa paligid ay nagwawala. Nakangising sinabi ng ating bida sa kanya habang pinipigilan niya ng kamao ang espada nito na hangal ka. Mas mabuti sana kung si Baekpyo na lang ang hinarap mo. Na mabilis na gumagalaw ang ating bida habang nakangisi ito. At ang tunog ng unang hampas ng ating bida dito ay sunod-sunod na lumabas na tumama sa muka nito. Mula sa ilalim ang kamao ng ating bida ay mabilis na ipapatama sa lalaking kalaban niya. Isang malakas na suntok ang tumama sa katawan nito. Na ito ay napaangat sa hangin na walang kalaban-laban. Mabilis na bumuelo ang ating bida habang nakangiti. Natumalon sa ere habang nakabuka ang palad niya. Habang nasa ere tinamaan muli ito sa katawan na ikinatanggal ng suot nitong sombrero. Halos tumirik ang mga mata nito sa dami ng tama na inabot niya mula sa ating bida. At sa ilang sandali pa pinatigas ng ating bida ang kanyang mga daliri sa kamay. At hinawak sa muka ni Mo In-young na ikinagulat nito. At mula sa itaas ibinagsak niya ito sa sahig na ikinawasak nito. At makikita ang lakas ng impact nito na sa lakas ay nawasak pabilog ang sahig. Bumilog ang mata nito habang nagtutulo ang dugo sa kamay ng ating bida na sinasabi pa ni Mo In-young sa kanya na iyon ay ang motionless force. Paano mo natutuhan iyon? Ganoon ka na ba kahusay gamit yan? Sinabi ng ating bida habang huminga sa harap ng kanyang kamay na itinaas na pare-pareho na lang lagi ang reaksyon ng lahat. Ang boring. Natutunan ko ito mula sa isang matandang may utang na loob. Sapat na ba yon? Napasigaw ito sa kanya at sinabi na kasinungalingan. Imposibleng ituro ng dakilang lobo ang motionless force. Kinamumuhian niya ang mga mandirigma ng Central Plain, kaya bakit niya gagawin yon? Malakas na inapakan ng ating bida ang muka nito. Habang sinasabi niya na ang pangalan pala ng matanda yon ay Great Wolf. Dagdag pa niya na hindi ko inasahang sasabihin mo agad ang impormasyon ngayon, ano na ang gagawin ko sa'yo? Sinabi ng ating bida na tumingin sa likod na Baekpyo, ikulong mo siya sa isang hawla. Pagkatapos, dalhin mo lahat ng kakailanganin natin. Tumugon ito na oo, master. Dagdag pa ng ating bida na ikaw diyan, yung babaeng masungit ang ugali. Mukhang may dahilan kung bakit inatake ng mga hayop na yon ang manor ng Baek clan. May alam ka ba? Binulong ni Baekpyo rin na masungit ang ugali. At pagkatapos sinabi niya habang hinawakan ang bloodless na oho. Ito ang gusto nilang kunin. Dagdag pa niya habang inaabot sa ating bida ang bloodless na ito ay isang kayamanang ipinapasa sa bawat henerasyon sa Baek clan manor. Tinawag ito ng mga tao na bloodless. Pilit na hinahatak ng ating bida ito na sinabi sa kanya ni Baekpyo rin na hindi ito matanggal sa lalagyan. Sinubukan na naming lagyan ng key at tumawag pa kami ng espesyalista pero mukhang palamuti lang talaga ito. Pinagmamasdan niya ito at sinabi sa isip na isang espada na hindi mo mahugot. Kaya ba tinawag na bloodless? Dahil wala namang paraan para mahugot ito. Dahil ito ang pinuntirya nila, mukhang kailangan ko itong tingnan ng mabuti. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanila na pwede ko ba itong itago para sa akin? Na napasabi ang elder sa kanya na ano? Isa yan sa mga kayamanang iniingatan ng Baek clan manor. Napumikit na sinabi naman ni Baekpyo rin na tumahimik ka. Nagkatinginan sila na sinabi pa ni Baekpyo rin na kalimutan mo na ito. Dagdag pa niya na ang pilak na espadang yan ay hindi kumakatawan sa Baek clan manor. Sa halip, ang tunay na kumakatawan ay ang mga naninirahan at nagpoprotekta sa lupang ito. Pagkasabi niya sa mga katagang ito ang mga nakarinig na miyembro ng angkan ay naantig na halos maiyak. Bumaling ng tingin sa kanyang gilid at sinabi pa na isang pabor ito mula sa taong nagligtas sa mga taong. Yon. Paano ko naman matatanggihan? Lumapit si Baekpyo rin sa ating bida at sinabi niya habang gumagalang na malaya kang kunin ang espadang yan. Wala naman itong silbi kundi maging palamuti sa aming mga kamay. Natumugon ang ating bida na salamat, sisiguraduhin kong magagamit ko ito ng maayos. Sinabi pa ng ating bida na pero, pwede mo bang ayusin ang tungkol sa kanya? Na napatahimik lang si Baekpyo rin habang umiiyak na sinasabi ni Baekpyo na ganap ka ng lumaki. Ang pinuno ng ating pamilya.
Habang patuloy na nakatingin ang ating bida sa Bloodless, sinabi ni Baekhyun sa kanyang kapatid na tama na ang iyak, nakakahiya ka na. Tumugon ito na okay. Sinabi naman sa isip ng ating bida na ang mga nakamaskara at ang matanda mula sa Moonless Pavilion ang humahabol dito. Nakangisi siya, hawak ang Bloodless, sinasabi pa niya sa isip na iniisip ko kung para saan talaga ang bagay na to. Sigurado akong may ginawa sila rito. Criminal Sect Dark King, pupuntahan ko sila. At dito na po nagtatapos ang ika-94 na kabanata.